Ito na ang part 3 ng mga celebrities na nagmahal pero hindi na ikasal. Mga nagmahalan pero di nagkatuluyan dahil lang sa pangalan. Oh no, oh no, oh no, 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 oh no, oh no, oh no, 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 no. Mga kajots, anong bago kay Ivana Alawi matapos matsugi ang karakter nito sa Batang Quiapo? May chikan dumaan lang na di pinatulan ni OG Diaz na siya nating uriratin na kaya pala wala na daw ito sa Batang Quiapo kasi lately ay dahil inspired na ang actress sa isang manliligaw na born-again TV news anchor. Di lang natin sure if pinagbabawalan na bang magpa-sexy si Ivana or kusa itong desisyon niya that she want to change image. Ang naturang news anchor Diumano ay si Aga Kaakbay na napapanood sa C-News at Radio Lover Dead ng channel na UNTV. Pero tutol daw dito ang younger sister niyang si Mona dahil baka ma-misinterpret si Ivana na two-timer kapag nagpakasalito kay Aga. Gamit ang apelyido ng newscaster, kasunod ng pangalan ng dalaga. Hashtag Mrs. Ivana Kaakbay, hashtag joke lang. Oh no, oh no, 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 oh no. True nga ba ang chismis na may manliligaw dati si Jessie Mendiola na isang Briton at Hollywood actor? Yes! Yung gumanap na dating o Ben Grimm sa movie na Fantastic Four, ang aktor na si Jaime Bell. Nagkita nga raw ang future wifey ni Luz Manzano at si Jaime sa world premiere ng Fantastic Four sa Manila at nang balak na sana ligawan ni Jaime si Jessie, sinabi ng dalaga na mayroon na siyang BF pero wala naman talaga, ayaw lang niya maging sirena pag si Jaime ang naging mister niya. Mas bet niya talaga maging Darna. Hashtag joke lang. Hashtag Mrs. Jezebel. Hashtag Jaime Bell. Comedian at award-winning scriptwriter na si Bibath Orteza, imbierna sa dalawang 80s sexy stars. Yes, truth nga na di nagustuhan ni Bibath ang bali-balitang pinormahan ng American singer na si Kenny Loggins ang magkaibigang Beth Bautista at Elizabeth Oropeza. Dahil sa totoo lang, nauna siyang pinormahan ng singer bago pa ang dalawang aktres. Pero mas pinili ni Bibath ang anak ni Army de Session Reyna na si Carlitos kesa naman mapagtawanan siya pag naging misis siya ni Kenny, at least kay Carlitos, Reyna siya at hindi betlog. Hashtag joke lang, hashtag Bibath Loggins, hashtag Kenny Loggins, hashtag Beth Bautista, hashtag Elizabeth Oropeza, hashtag Carlitos Session Reyna. Eto na naman ang pinakamainit na chika mga Mars. Alam nyo bang etong si Beauty Gonzales ay muntik nang maging jowa ni Jake Cuenca? Yes, naganap ito sa Star Magic Ball. Pero pinigilan ni Beauty ang sarili dahil pag naging misis siya ni Jake ay magiging kasinungalingan ang pangalan niya kasi never naman siyang nagka-interes maging Bio Punera o magsasasali sa paligsahan ng kagandahan. Hashtag joke lang, hashtag Mrs. Beauty Queen ka. Mga kajots noong 90s, alam kong pamilyar sa mga tito ninyo si Lily Madrigal, ang sexy star na lumabas sa mga pelikulang alias Dodong Guapo with Jestoni Alarcon and Gretchen Barreto. Ilalaban kita ng patayan with Jestoni ulit at Gardo Versosa, at ang mapusok niyang movie na Nympha sa Putikan with Sylvia Sanchez. Naging paborito rin siyang leading lady ng mga action stars hanggang sa iwan ang showbiz noong 1995. Habang nagbabakasyon sa Amerika, nakilala niya Diumano ang legendary shortest player ng NBA na si Muggsy Bogues na noon ay kasikatan pa bilang point guard ng Charlotte Hornets. Kahihiwalay lang noon ng 5'3" na si Muggsy sa wifey niya nang mabighani ito sa kagandahan ni Lily. Nanood noon si Lily ng laro ng Hornets sa North Carolina at ipinakilala sila sa isa't isa ng isang common friend hanggang sa lumalabas na sila at naging close. Pero pinayuhan si Lily ng Phil ang friend na di pa divorced si Muggsy that time at nakakabastos ang pangalan niya pag nagpakasal siya sa NBA player gamit ang apelyido nito. Hashtag Mrs. Lily Bogues. Oh no, oh no. Mga kajots, siyempre kilala pa natin ang napakaganda at napakasexing half Pinay at half Austrian na si Cindy Corleto na unang lumabas bilang ka-love triangle ni Naeko at Christine Hermosa sa movie nilang Mayong Nandito Ka noong 2003. Naging MTV, VJ at co-host ng Magandang Tanghali Bayan hanggang lumipat sa GMA7.
Napabilang sa Encantadia at naging regular sa Eat Bulaga noong 2005. Nakilala niya ang action star at senador na si Lito Lapid nang mag-guest ito sa Eat Bulaga para i-promote ang MMFF movie entry nitong Tatlong Baraha noong 2006. Sa simula ay naiimbitahan lang si Cindy sa Pampanga kapag may mga event na i-host ang dalaga. Hanggang sa maging close na ito sa politiko na lumalabas pa din sa Batang Quiapo. Pero binigyan ng kulay ng mga press ang friendship ng dalawa. Itinanggi ni Cindy na nililigawan siya ng senador. Nagbiro pa ito na sakali mang single si Senator Lapid. Nakakatawa daw ang magiging pangalan niya kasunod ang apelyido ng action star politician. Hashtag Mrs. Cindy Corlito Lapid. Oh no, oh no. Mga ka-Jots, ano itong latest kay Jack Animam, na mayroon na raw inspirasyon sa buhay ang 6'5" na sentro ng Gilas Women's Team? Isa daw itong professional football player na naglalaro sa Club Mets ng French League. Walang iba kundi ang 5'10" na fullback na si Maxime Collin. Dati na ring naglaro si Max sa mga football club sa Italy at UK at naging member ng French National Football Team Under 20 noong 2011. Si Animam naman ay kasalukuyang naglalaro bilang import ng Ringwood Hawks sa Australian NBL. Nagkakilala ang dalawa noong 2020 habang nasa Amerika si Animam at magta-tryout sana sa WNBA kung saan ay minamanage siya ng East-West Private Agency. May exhibition match noon ang football club ni Max laban sa local team sa Los Angeles. Nagkataon nakakilala ni Max ang isa sa sports managers ng agency na may hawak kay Jack. Kaya sila naging friends at later on ay naghahangout na sila. Click naman ang dalawa, kaso kontra ang nanay ni Animam dahil magiging bastos ang tunog ng pangalan ni Jack kasunod ang apelyido ni Max kapag nagpakasal ang dalawa. Hashtag Mrs. Jacqueline. Oh no. Mga ka-Jots, ilang araw pa lang nang manganak ulit si Angeline Quinto ng second baby niya with her non-showbiz husband. Pero alam niyo bang bago pa makasal si Angie, na binansagang Philippines, Queen of Teleserye and Movie Theme Songs at Power Diva, ay dati na itong niligawan di umano ng isang British Hollywood actor na si Lewis Tan, na nakilala sa pagganap bilang si Shatterstar sa Deadpool 2 at Deadpool and Wolverine. Nagtagpo nga raw ang landas ng dalawa nang mag-show si Angie sa Kapamilya TFC concert sa London at nakinood daw si Lewis dahil dinig nito ang power belting ng singer. Ipinakilala silang dalawa ng organizer at aarti pa ba si Angie sa napakagwapong hunky Briton. Nag-hangout sila and enjoyed each other's company pero pinayuhan si Angie ng BFF nitong si Eric Santos na wag nang i-pursue ang love life with Lewis dahil marami silang commitments sa Kapamilya Network kaya need nilang bumalik sa Manila. At isa pa ay masagwa ang kombinasyon ng name niya kapag gagamitin ang apelyido ni Lewis. Hashtag Mrs. Angeline Quintutan. Oh no, oh no. Kamusta naman ang half Pinay half Norwegian na si Kelly Day na huling lumabas sa The World Between Us sa GMA7 noong 2022 kung saan nakasama niya si Tom Rodriguez at siya ang nabash sa paghihiwalay ni na Tom at Carla. Dininay ito ni Kelly at umalis ito ng Pilipinas para mag-model sa Dubai at Europe at bumabalik din dito for some commercial shoots and ramp modeling. Namataan di umano si Kelly sa Paris, France noong Olympics na nanonood at nag-cheer sa Serbia lalo na sa kanilang player na si Bogdan Bogdanovic na naglalaro din sa NBA sa team niyang Atlanta Hawks. Di umano ay nagkakilala ang dalawa sa Amerika at nagkamabutihan kaya todo suporta ang actress at beauty queen sa Serbian player. Pero totoo lang ina nitong Pilipina dahil mababastos daw ang pangalan ni Kelly sakaling magpakasal ito kay Bogdan gamit ang apelyido nito. Hashtag Mrs. Kelly Bogdanovic. Hashtag joke lang. Oh no, oh no, no. Throwback Chismis. Mga Marites, alam nyo bang nagpunta ng Amerika dati si Tina Paner noong 90s at galit na galit ang parents niyang si Daisy Romualdez at Manny Paner? Yun pala ay susundan niya doon ang napabalitang jowa niya noon, ang Hollywood actor na si Matthew Modine. Sa mga hindi pa tao noong 90s, si Modine lang naman ang bumida sa Wrong Turn, Full Metal Jacket at Cutthroat Island. Pero sinundan ng mag-asawa si Tina dahil pagtatawanan sila ng mga tao pag naging misis si Tina ni Matthew. Kaya dinala nila ito sa Spain para manatili muna doon. Hashtag joke lang, hashtag joke time, hashtag wag seryosohin, hashtag asumero, hashtag Tina Modine, hashtag Tina Paner, hashtag Matthew Modine, hashtag hindi puwede, hashtag bawal. Mga Marites, meron tayong latest na chika. Alam nyo bang si Cherry Pie Picache ay may anak ng binata sa unang karelasyon? Isa itong tennis player na si Neo na ngayon ay under ng Star Magic. Ayon sa balita ay nakilala daw nito si Mikey Quintos ng GMA7 at seryosong liligawan sana ang dalaga pero as usual di pumayag ang parents dahil baka magkatuluyan sila ay masagwa daw ang dating ng magiging pangalan ni Mikey kapag naging misis ito ng anak ni Cherry Pie.
Ang buong akala ata ng parents ni Makey na Neo Pai ang name nito at ginamit ni Neo ang middle name ni Cherry na Pai. Pero huli na nang ma-realize nila na first name pala ang Pai at hindi surname ni Cherry ng dalaga pa ito. Ang buong name ng binata ay Neo Picatse Tria. Hashtag hindi pwede. Hashtag bawal. Hashtag Mrs. Mikey Pai. Oh no, oh no. Mga kajots, alam niyo bang bago magmadre ang aktres na si Chinchin Gutierrez o Carmina Lourdes Gutierrez sa totoong buhay, noong 2010, ay nanghingi muna siya ng signs mula sa itaas. Kung itutuloy niya ba ang debosyong maging nobisyada o ipagpapatuloy na lang ang showbiz career. Noong bago pa siya pumasok sa kumbento, ay nakilala pa niya ang lead singer ng bandang U-Turn na si Richard Poon. Bago pa ito maging solo artist sa ASAP at magpakasal kay Maricar Reyes noong 2013. Naging close friends sina Chinchin at Richard. At nasabi na niya sa Phil-Chinese singer-crooner ang plano niyang magmadri. Nanghihingi lang talaga siya ng signs. Nagbiro pa nga raw si Richard na hindi pa ba signs yung sakaling magpakasal sila. Ang magiging pangalan ni Chinchin in real life gamit ang apelyido niya ay Mrs. Lourdes Poon. Dahil doon ay diretsyon naman nagmadre ang aktres. Ngayon ay kilala na siya bilang Sister Lourdes na konsagrado na ng Carmelite Convent noon pang 2019. Mga kajots, naging sikat itong si Rufa May Quinto noong early 2000 hanggang 2009 bago ito magbakasyon sa Amerika. Kilala ang sexy komedyana sa kanyang hit movie na Buba noong 2001 at sangkaterbang pelikula at TV shows afterwards. Naging regular din siya sa Bubblegum kung saan ay nanalo siyang Female Comedy Actress sa PMPC Awards. Naging close ito sa veteran actor at comedy director na si Al Tantay, kung saan ay dinirit niya si Rufa May sa mga movies na Mana-Mana Tiba-Tiba, Baliktaran si Ace at si Daisy at AB Normal College, at sa JMA7 comedy show na Cool Ka Lang. In fact, tatay na nga ang tawag ni Rufa May kay Direk Al. Pero binigyan ng mali siya ng reporters ang friendship ng dalawa. Dininay ni Rufa May ang malisyosong balita. Nagbiro pa ang komedyana na sakali mang walang partner si Al, hindi raw ikabubuti ng ekonomiya ang magiging pangalan niya kapag ikinasal sila ng todo, gamit ang apelyido ng aktor. Hashtag Mrs. Rufa May Quinto Tantay. Oh no, oh no. Mga bes, alam niyo bang si Billy Crawford ay kaibigan ng isang sikat na dalagitang French singer na si Angelina Nava, na nanalo dati ng The Voice Kids France noong 2017. Yes, dahil maliit lang ang music industry sa France, kaya naging friend niya ito. Doon din kasi nagsimulang sumikat dati si Billy noong binata pa siya. Dahilan para makilala siya worldwide at magsettle sa Pilipinas for his career. Ito pa lang si Angelina, ay di mo akalaing nabihag na pala ang puso nito ng isang Pinoy basketball player. Walang iba, kundi yung batang NCAA player na si Kian Baclaan ng Lasal. Napasimuno ng gulo sa isang liga sa Muntinlupa. Nagkakilala daw ang dalawa sa Instagram, hanggang maging chatters at naging magka-MU. Pero bago pa man dalawin ni French girl si Kian, ay pinayuhan na siya ni Billy na mag-isip muna dahil baka mauwi sa seryosuhan ang relasyon nila. At pagmulan pa ng away ang magiging pangalan niya kapag nakasal kay Kian, gamit ang apelido nito. Hashtag Mrs. Angelina Nababaklaan. Oh no, oh no. Nakaka-proud makita si Mikey Kuwangko na nagsasabit ng medalya sa kababayan nating si Nesty Petesio during the Women's Boxing Medals Awarding sa Paris Olympics. Huwag na tayo magtaka bes, dahil board member siya ng International Olympic Committee noon pang 2013. In fact, siya din ang nagsabit ng gold medal ni Heidi Lynn Diaz noong 2020 Tokyo Olympics. Kilalang Olympian equestrian rider si Mikey at nanalo na ng ginto sa Busan Asian Games noong 2022. Pero ano itong chika na nalink siya dati sa isang American rocker at composer na si John Moss. Nagtagpo ang landas nila noong maging presenter si Mikey sa NU Rock Awards noong 1997 at nandun din si John bilang guest. Naging friends sila at lumalabas pero hindi na uwi sa seryosohan dahil busy si Mikey sa showbiz commitments at ayaw nito ng LDR. Natatawa daw si Mikey sa magiging pangalan niya kapag sila ang nagkatuluyan gamit ang apelyido ng singer. Isa pa ay dahil na rin sa Bugs Bunny ang mas paborito niyang cartoon. Hashtag Mrs. Mickey Mouse. Oh no.